Isa ka ba sa mga nagpapanggap na masaya upang masabi ng mga tao na wala kang problema at happy or perfect or nakamit mo na ang success na hinahangad ng karamihan? Or ikaw mismo, hindi ka sigurado kung ano talaga ang tunay na basihan ng isang taong tunay na masaya? Paano natin malalaman na legit ang saya na tinatamasa natin? Akala mo ba pag nakuha mo na ang gusto mo ay masaya ka na? At fake happiness. Paano natin malalaman? Iba't ibang signs na fake ang saya ng isang tao. Alam ko, maraming paraan para malaman o matukoy natin kung fake or totoo ang ating natamasang kaligayahan or saya. But then, we are not perfect. Nobody's perfect. Ika nga nila. So, dito tatalakay natin ang specific na sagot. Kung ano ba talaga ang mga signs na ito. Una, mababang standards. Yung tipong takot ka mangarap na mataas ng mga bagay, or yung standards mo imbis na mataas, masyado mong binababaan kasi nga iniisip mo parang hindi ako karapat-dapat ng ganong kataas na standards. Or else, takot kang sumubok dahil iniisip mo yun lang ang deserve para sa'yo. Diba? Pinilit mong makontento kahit hindi naman talaga yun ang gusto mo. So, paano ka magiging masaya? Pinapakita mo sa mga tao na okay ka na, pero deep inside, hindi pala. Lagi mo sinasabi na okay ka lang kahit hindi naman talaga. Iniisip mo na wala kang karapatan mangarap ng mataas dahil hindi ito bagay sa'yo. Kaya dapat maging masaya ka na lang at kontento. But still, deep inside, kontento ba talaga or napilitan ka lang? Kaya paano ka magiging masaya or legit na saya ang nararamdaman mo kung nagkakaroon ng borderline, kumbaga hangganan, imbes na pwede po pang iangat, pwede mo pang gawin ang gusto mo, yun nga lang natatakot ka. Sa madaling salita, hindi totally masaya. You are not confident enough to pursue your dreams. Takot kang sumubok ng mga bagay na hindi familiar sa'yo, baka mabigo ka lang. Pangalawa, emotional fatigue. Pakiramdam mo laging pagod physically and emotionally. Gusto laging mapag-isa. Diba? May mga taong ganun. Tayo, aminin natin, may mga panahon na gusto nating mapag-isa. So, sign yan na hindi talaga tayo masaya. Naguguluhan tayo, hindi natin alam ang mga bagay na mag-motivate sa atin to enjoy our hobbies or mga hilig. Panay tulog na lang tayo. According to study show, ang mga taong madalas matulog or puro na lang tulog ang ginagawa ay sila yung mga taong malungkot. At saka yung mga tao na malakas kung tumawa ay sila yung madalas malulungkot or mga taong lagi na lang malungkot ang buhay nila. Hindi yun galing sa akin ha, based sa mga eksperto according to the research. Kadalasan, ma-experience ng mga nagtatrabaho sa customer service and hospitality na larangan ng trabaho. Halimbawa na lang nito, call center, food industry, or entertainment. Halimbawa, based on my own experience, before, kahit wala ako sa mood, pinipilit mong gandahan ang boses. Makipag-usap ng maayos, kailangan nakangiti ka, project mo na nakangiti ka kahit hindi ka naman talaga nakikita. Kasi nga, pag pino-project mo yan, nadadala, kung sabaga ina-acting mo yan, nadadala, kung sabaga nararamdaman ng kausap mo. Ganon. And then sa mga food industry naman, kahit pagod na pagod ka, antok na antok ka, wala sa mood, may tupak, kailangan mong ngumiti. Sabi nga ng boss ko before, kahit ngiting aso man lang. Very obvious na hindi ka masaya kasi napilitan ka lang. And then sa entertainment, lalo na sa entertainment, mapa-vlogger ka man, nasa TV shows, kahit wala ka sa mood, piliin mong maging masaya. Or pilitin mong maging masaya para lang magampanan yung trabaho mo. Kadalasan sa mga ganitong trabaho ay pinipilit natin na maging masaya. We keep on smiling, happy, and energetic dahil kailangan sa work, as what I've said earlier. Pero ang totoo naman talaga, deep inside, malungkot at pagod at hinang-hina na, di ba? Maraming relate dito. Smiling on the outside, but sad deep inside, di ba? Pretending to be happy can be frustrating and exhausting, di ba? And it's a common sign of anxiety and depression. Number 3. Fear of adaptation to a new environment or takot sa pagbabago. Ang mga taong tunay na masaya ay hindi takot na harapin ang mga maaaring pagbabago sa buhay at paligid kasama na ang mga tao sa paligid nito. Kasi confident sila at hindi nababalot ng lungkot at pag-aalala. Sila yung mga taong tunay na masaya kasi confident enough.
Ang mga taong tunay na masayahin ay sila yung mga matatag at kayang harapin ang mga sagabal o pagsubok sa buhay dahil nga they have strong emotional backbone, 'di ba? May tiwala sa sarili at alam nila ang kakayanan nila, 'di ba? Unlike to those who have fake happiness na they are afraid of change because their lives feels fragile or feeling nila napaka-vulnerable nila kung sa basa babasagin sila, 'di ba? So ayaw nila na sumubok sa makabagong mundo or mga bagay-bagay kasi nga takot sila na baka mabigo. Hindi nila kayang i-manage. Pang-apat, laging nakadepende. Sanay ka bang mag-isa or takot kang mag-isa? Ikaw ba yung tipong tao na laging nakadepende sa ibang tao to make you feel confident and valuable? Yun yung mga tao na fake yung happiness nila. Yung tipong masaya ka pagkasama sila, pero pag mag-isa ka na lang ay malungkot ka na. Kung sabaga, yung kaligayahan mo, yung happiness mo ay nakadepende sa ibang tao. That's why it's obvious na fake yung saya na nararanasan mo or tinatamasa mo. Sabi nga nila, ito yung tipong in denial. Pinipilit itago ang lungkot. Pinoproject mo na meron kang happiness and satisfaction, pero hindi naman talaga. Spending time alone is a good measure of real happiness and satisfaction. May mga taong ganun na kahit nag-iisa sila ay wala silang reklamo. Hindi nila kailangan patunayan sa ibang tao na kahit nag-iisa sila ay masaya daw sila. Kasi nga, ayon sa kasabihan na don't speak for yourself. Let your success or your situation speak up for you. Panglima, settling for less. Yung tipong nais mo na lang makontento kahit gusto mo pang abutin ang iyong pangarap imbis na magpatuloy. Dahil nga napangunahan ka na ng takot or negativity kaya nawawala ang satisfaction. Pero sinasabi mo na okay na sa'yo yan. At kontento ka na masaya ka na sa inaabot mo or naabot mo kahit deep inside ay hindi. So, na imbis mag-aim high ka pa or mangarap ng mas mataas, imbis na you have to pursue your dreams, ang iniisip mo na gano'n na lang talaga ang buhay, na puro pahirap at kalungkutan kaya pinipilit mong magpakasaya, but deep inside, malungkot naman talaga, 'di ba? Pero alam mo ba na ang tunay na masaya ay sila yung inspired to stimulate greater goals in life. They really know the sense of purpose. Kalimitan sila yung mga adventurous, mahilig mo eksperimento at mahilig na sumubok sa mga bagay-bagay. Ganon. Tapos pang-ani, patunay sa sarili. Gusto nila patunayan sa ibang tao yung mga achievement nila. Sila yung mga tao na post dito, post doon sa iba't ibang social media, unang-una Facebook, 'di ba? Maraming maka-relate dito na pinopost nila sa iba't ibang social media about their personal life. Gusto nilang ipagsigawan sa mundo na masaya sila at perfect ang buhay nila, na gusto nilang maniwala ang mga tao na successful sila sa buhay at masaya. Pero alam mo ba ang tunay na masaya? They let their success speak up for themselves. Hindi mo na kailangan ikaw mismo ipagsigawan mo sa mundo, kundi kung ano yung naabot mo, yun na mismo makikita ng mga tao. Ayan ang mula sa study show noong 2017 in American Journal of Preventive Medicine. Researchers studied the relationship between happiness and social media. By posting idealistic shots, they are trying to convince the world of something that is not true. Pampito, maling ideya. Always looking for a bright side of life, but that doesn't mean they are happy. In fact, their constant positivity may be a sign of fake happiness. Kadalasan sa mga optimistic na tao ay pinipilit nila ang sarili to be positive, even when they are sad or angry. They rely on lies to disguise, diba? Yung iba nagsisinungaling or magpanggap para lang masabi na okay sila, which is hindi naman talaga. So, obviously, fake happiness. Sinasabi nila na happiness is not always happy. Don't pretend everything is perfect and positive. You don't need to be optimistic 24/7. Your happy life is colored by a range of emotions. Just ko ginawa. So let yourself experience your feelings no matter what they are. Pangwalo, mahilig mapag-isa.
May mga taong mahilig mag-isa, introverted. May extroverted, and independent. But no matter what, no man is an island. Yung iba masaya daw sila kahit nag-iisa sa buhay, pero ang totoo, takot sila at fake ang saya. Yung mga tao naman na nag-iisa pero hindi defensive sa pagiging alone in life, kagaya ng sinabi ko kanina, meaning they don't need to prove and explain to people of being alone, ay patunay na masaya talaga sila. So ibig sabihin, hindi lahat na nag-iisa ay malungkot. Meron ding masaya, pero sila yung mga tao na walang pakialam sa sasabihin ng iba kasi alam nila ang ginagawa nila. Meron namang they just isolate themselves pansamantala, meaning hindi sila masaya, malungkot sila, kaya gusto nila ng oras para sa sarili to relax. Exhausted na kasi sila, di ba? The fake happiness, mostly they claim to be a loner by choice, di ba? Sinasabi na gusto ko lang, pero ang totoo naman talaga, malungkot sila kaya gusto nila ng mapag-isa. But they are just ignoring a deeper issue. You may think you're better off alone, but your isolation is making you unhappy. Pang-siyam, mapagpanggap. Gumagawa ng stories to get attention from others. Kunyari, marami silang success sa buhay, kahit hindi naman talaga totoo. And then, gusto nila na pinupuri sila, lack of attention, papansin kumbaga. Sila yung mga taong fake yung kaligayahan or saya na tinatamasa. Masaya sila na napapansin ng iba ang mga nagawa nilang maganda. According to my research, that's not happiness. That is a temporary boost dahil pag wala nang pumupuri sa'yo, sabay naman maglaho ang happiness na tinatamasa mo. Kung sabaga, kagaya ng sinabi ko kanina, nakadepende yung happiness mo sa ibang tao. Hindi siya legit or genuine, di ba? Gaya nila, sabi nga nila, real happiness comes from experiences, not your stories. Di ba? Ang ganda. Pang-sampu, nabubuhay sa nakaraan. Yung mga taong hirap na mag-move on sa nakaraan ay sila yung mga taong fake ang happiness or kaligayahan. Kunyari okay sila sa bagong buhay o relasyon pero bitter naman sa nakaraan. Maraming ganito. Meaning, fake ang happiness na tinatamasa nila sa kasalukuyan. Karagdagan pa, according to studies show, kung sino ang yung wagas bumuhakhak o tumawa gaya ng sinabi ko kanina, ay sila yung mga taong sobrang bigat ang dinadala. Meaning, fake happiness ang meron sila. Stop trying to justify the past. Ikaw ba? Relate ka ba sa topic natin ngayon?